Naga, nagakaluya na ang ang mga katawan sa Ginoo. Maluya. Okay lang ang luya. Hindi lang mabugnaw. Ano ay kung mabugnaw kita sa pag-alagad sa Ginoo kay kung mabugnaw kita mambalugin na wala na gid Diyos sa atong pangunauna kung nagbugnaw na gid kita. Mayo na para ang Holy Ghost ang nag-encourage sa aton nga magpatay sa pag-alagad sa Ginoo sa pihak sa mga hindi na maintindihan na nagkakatabo sa kabuhi na kumbaga turbulence na masiling mo doon kakalulbaan. Pero dahil ang Diyos maayo gid kay Bible study ugalion naman naton iniliwat nga dayawon ng Ginoo. Isa lang pahuway ta, Miyerkules na, Martes nag-charge kita, Miyerkules gingamit ta, pagka-Webes ma-charge naman kita. Gamiton pa naman ini aton mga pangunahuna sa pag-alagad sa Ginoo. Subong, ari dayawon tang Diyos ang tagaan kita liwat sa Bible study na makabati naman liwat kita sa tulong niya na among aton nga sa panangabuhi kita among aton nga panamin. Gani mamatian ta ang bahano naging prepare sa aton musician sa manang online dira kung klaro ang lyrics maka-meditate ka mo ano ang Diyos tayo sa human kabuhi. Jesus, we adore you. We proclaim you are here. Standing here in the midst of us. We raise you up with our praise. Jesus, we adore you. We proclaim you are King. Standing here in the midst of us. We raise you up with our praise. As we worship beyond the throne. And as we worship beyond the throne. And as we worship beyond the throne of Lord Jesus and Savior, and as we worship beyond the throne. And as we worship beyond the throne. Yes, Lord. As we worship beyond the throne of Lord Jesus and Savior, your place.
Salamat Ginoo sa strength kay inhatag mo sa bawat isa sa amon. Sa enthusiasm sa gihapon, Lord, sa eagerness sa gihapon, Ginoo, nga mag-alagad kami gihapon na may sa imo. Ini na tinitanan ko nga ini sa Holy Ghost na ara sa amon. Ikaw sa amon ang Lord, wala din kami ang may sinahimo sa amon kagalingon. Salamat Ginoo sa iyong pagpalangga sa amon. Wala ka may pabaya sa amon mga needs. Padayon mo kami ang may suplayan. Financial man Ginoo, emotional man Ginoo, spiritual, yara ka Ginoo, nagpalikod sa amon, sa mga sitwasyon nga hindi na mahampan. Salamat sa paglimayo sa mga tulong na may nasa dinagamit ng mga Lord sa time ng kami nag-uya. Maraming sa siniliwat ang may na Bible study. I-bless ang bawat isa sa amon na ginaginaman ni Tulungo. Kagani mo man ang pangabot dahil Ginoo sa liwat ang among Bible study sa Ginoo. Ikaw ginoy ko kamayo na mag-remind ng mga tulong liwat sa amon nga mong amon mapanguyadan niya naghatag sa among puso in Jesus' name. Glory, glory to your name. Mga pongko ang tanan, palakpakan ka si Jesus. Ang atong pag-alagad sa Ginoo nga mamang giman. Daw kabuhi wala. Mayara nga ka pagkaas, mayara man nga kapanubo. Amo man sa atong gugma sa Ginoo. Grabe no, ang Diyos ay wala katsing sa gugma niya. Kita niya, tanan kita nakaagigid niya nga ang gugma ka sa Ginoo, nagabugnaw. May nagainit, kag medyo-medyo. Mas apat simpo-simpo pa ang gugma ka sa Ginoo. Dalo kaayo sa Ginoo, sa piyak sa amo na natin nga balatsagon. Ginhangop niya kita. Hasta subong, kay nga may Bible study naman na mabatian kita. Wala na niya atrasan. Pilitay na gini ang pag-alagad sa Ginoo nga hasta nga magkari siya kanya kung oras na mag-divorce ka sa Ginoo. Dira mo gali mabalaan no nga sa mga mag-asawa makarelate gid ni nga ginatesting ang inyo pala nga pag-upod. Kaangay gali ni siya sa pag-alagad man sa Ginoo. Ginatesting kita sa Ginoo. Kung faithful ka, ginatesting ka pa niya. Kung ano ang pag-alagad mo. Padalaan niya ka sa mga problema na hindi mo maintindihan na nag-amo ng imo kabuhi. Tapos, solusyonan. Kung ikaw lang mag-isa, kung ikaw palang gaagin sa Ginoo, grabe gid. Ma-realize mo tanan niya nga mapulong, hindi gali ka kinanglan mag-divorce sa Ginoo. The same ang sama nagalubugmani nga nagalubihanay, pero mas labi nagidya sa mag-asawa. Sa tiin, ginatestingan ka mo, ang bagay para magkasal na for richer, for poorer, for sickness and in health, for better and for worse. Kung ina lang ang imong gugmaman sa both sa inyo, ang hindi ma-divorce, ila mo ni gali mga Kristiyano, damo ka divorce sa Diyos. Kaya hindi nila mahangpan ang pag-alagad sa Ginoo, dahil nila talikod sa Diyos dahil divorce. Sa mag-asawa mo, nagali, gamay lang gali ang gugma mo sa inimo both sa mag-asawa, bamba ka rin divorce ta? Doon ka tapos lang sa ilustrasyon. Kaya sa Ginoo, kung mag-divorce kita sa Ginoo, mabudlay. Kaya nga, wala ka ba dihapon wala ka kabuhi ka, wala hindi maging color. Amo man na sa naga-divorce, separate na wala namin nga outcome. So, dalawa ng Ginoo, kaya nga, aari pa ta, wala pa ta nag-divorce sa iya. Kaya aari, welcome ta, ato man ang pangabudlay. Paghihapon kami katindog. Gabadayon. So, ligay, lang pakanta atong pastor. Okay, thank you, Sir Prayer. Sa liwat tayo, would you shout, praise the Lord? Praise the Lord! Okay, lapakan na liwat si Jesus. Overtime. Ano oras? Sister? 6:30 ha? Dahil niyo. Alas 6:30 ang aton overnight prayer. Depende kay leader ta. Kung 2 oras, 1 oras, depende siya ako ng program. Basari lang kita, 6:30. Okay. 6:30. Dili ka man yakot. Kasi
Kita mo niya po, hindi na. Hindi na. Mahal. Yeah. Okay. At buwasa, hindi pala po yung sa iba. Mga kultura na wala na rin subok, wala na online. Meron kita buwas overnight prayer. 6:30 kita ma-start. Pag-delete sa ito leader kung buwas na dat man sa nga ito na schedule. Pag-tribli subok. Nalito ang ipamuna sa ito ni prayer about sa family, mag-asawa, mag-nubyo, at naglabot sa church. Buti rin yun sa relasyon natin sa Ginoo. Gabay pa hindi palagi mag-huli na desisyon na magpalayo kita sa Ginoo. Pinakahuli kasi na siya mag-separate kita. Actually, ako na pinakayabi sa tanan. Kung mag-separate ka kita sa Ginoo, tanan na separate ka na. Pati ang relasyon ka sa pamilya, tanan. Pero kung itak lang nato ng relasyon sa Ginoo, iniimay mo ang mga butang na laway ba. Kaya nga, siyempre kayo po niya kagulitan. Ibangod na ginuna siya. Pero ang realidad, siya hambal palagi na dapat awayon pagin niya ang mga bagay niya. Okay? May mga struggles, bawat pamilya, bawat isa sa atin, personally, individual, may struggle, may mga problema, may mga trahedya, nagkakalatabot subok. Ang buot na balita, ayun naman guro. Sa Patluban, sa Cavite, hindi pala sa Pilipinas, hindi mo mabaton, hindi may harap na git. Basta dumudamo. Damo, nagkalatabo na doon, hindi ba mabaton, naamusin na. Tapos may lino pa. Sa dito nga ni Pilipinas. Pag sa Japan, pero kung siskonting pa mga bagay na makita nato, Jesus is coming. Jesus is coming soon. Wala naman iba dapat limon. Preparation, magprepara ng bawat isa. Tapos, siguro gaagi dyan sa inyong mga post, no? Sa inyong mga FB, may pastor pa sa buong grabe problema sa Amerika, o nakita nyo dala ang mga nagkakalatabo sa iya. Pero ginbuligan sa Diyos. Kaya bangod na ginkontras ang inang pamilya, ang church, hasta pila ka years, o ang balsang pastor din interview siya. Hasta naglabot din sila. Doon nakagwanta ang pastor, so pinalaw na sa Diyos. Nakita din sa video, do, hindi dapat mo ko na kung pero buta nga nagabot. Pero nagdaog lang kaso niya. Nagdaog kaso niya. Pero wala na ganun. Biblically speaking, do, kapudlay mo sa bawat kasama. Actually, amo niyo, kung namit man tanan ang sitwasyon, wala mang kitag-isip na lain nila. Okay, hindi. Sa bawat relasyon, basta why may naglabot na hindi namin, why mang kitag-isip na ma-separate o kung kung ano dila, mga lain lang, na lakat ka, mga kumayo man tanan, di gabay pa na inagali mga bagay na ginaalaw na sa Diyos pag maagi kita dira. Ang problema lang kung paano kita mag-response, paano kita mag-react, paano kita mag-resolve kita. Hindi na siya para i-destroy kita, kundi dapat maging kaanam pag itong tinanan. Kung nagani namin, idman kung may abusin natin si Paul pa, si David, mas namik daw sa iya lagi. May affection siya. Afflicted siya kaya dira niya madumduman palagi ang pulong sa Diyos. Dira niya palagi kinanglan ng Ginoo. Kaya may mga times na bugana kita o kung namin sitwasyon, na wala man nato naisip ang Ginoo. Na wala man naisip ang mga pulong niya na umusin. Pero kung may managakalatabo, amo na sa kay Paul. Gabay pa amo man na kita. Hindi kita mag-isip yan na hindi na ako sa Ginoo, kung mo ni, hindi na ako mag-alagat, magabugnaw na ko, magalasay na ko. Kaya bangod, itestingan kita sa Ginoo, bad times and good times. Amo magyako na relasyon sa Ginoo. Siya man lang na maka-judge sa ato, hindi man ang tao. Okay? Ipadayon taning atong subject about sa spiritual healing. Sabi ko tamang-tama, diba? Habang ginareview ko sa balay,
nami ni sabi ko para gini sa akon, para sa amon, at para sa church. Kung nagkakalatabo, kung wala pa, at least preparasyon kung sa doktor pa, pwede ka na mag-apply para hindi makabuhi. Di amo ni siya nga ito hinatunan subo about the spiritual healing for the church kag matandaan niyo tani ang ato na keywords na ginagamit sa sining chapter. Ang 2 Chronicles, chapter 7, verse 14, if my people, kita na yan. No, hindi na yan para sa iba. If my people, ilan na sa Israel mo, di kita subong mga spiritual Israel. If my people, which are called by my name, araya ang ngalan ni Jesus sa aton, nakatapik sa ngalan ta, kag nagapanawag kita sa iya bilang, tatay naton siya, anak kita. Kaya, if my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray. And yung kinanglanon, gusto mo magpangamuyo. Kay bangod na balaan na ang sitwasyon, hindi tani mahimo at madaog sa aton ng puso. Kung si Jeremiah pa o hindi ko magsala, si Amos, not by might, nor panihimaya, not by might, nor by power, but by Spirit of God. Iinitagid ni masarangan. Bagkos may part kita, para maintindihan na, may part kita sa pag-away. Faith, fight, kag i-finish na. Pero ang Diyos hindi tanan ang makapadaog sa ato. Ato niya, do mambal kita yan na mapart lang kita, ang ganitawag na, mapupirit lang. Pero siya ginatanan ang gadaog. Hindi tayo masarangan kung sa ato lang kung galing. Di ang spiritual healing para sa church, ang muna importante, if my people, yung pinakabulong na sa tanan, if my people, which are called by my name, hindi kita magsalig sa aton kaalam, hindi kita magsalig sa aton puso, hindi kita magsalig sa aton na naibaluan o kung desisyon na hindi ayon sa gusto sa Diyos. Hindi kita magsalig dira kay nga instead na masolbartaan tayo ay problema o kung sakit spiritually, maski sa physically, mga yung ikabulig sa Ginoo. Be it my people. Kanali sa aton na keywords niya. Pero ibalik na lang ang symptoms ng spiritual sickness na makita natin sa church, na-discuss bilang review, na-discuss na natin ang division, gabay pa na kumakita sa pastor, makita sa leader, makita sa bawat isa. Involved rin ang congregation, hindi lang ang pastor. Bagko siya ang leader, siya ang nag-guide, siya ang shepherd, pero may involvement rin ang tumulong. But silingon involvement, kung balaan nyo na masarangan nyo malang na masolve na ahilipi, malikawan ang division o kung pag ganita, magkanya-kanya pala. Pag nakita nyo ang muna sila, pangumuyuan nyo kung kaya, pero kung hindi, iyan na sa pastor o kung sa leaders. Division, di basta-basta, inatabo sa church ang Corinthians, nagdamo pa rin ng mga churches. Ikaduwa ang karnal, gabay pa na likawan tani bilang isa ka may Holy Ghost na kita. Bagkos, realidad pala di ginestoryan, nagagwa pagigapon sa ato. Ang pagiging karnal ta, ang pagiging worldly, may time isa, ay, sala gali, ay, ara gali ni sa kalibutan nun, ay, ulod nun gali. Dito hindi kita magbantay, masigi-sige na siya. Kag hindi natin i-discipline o galingon na. Ang mulang problema palagi, wala sa iba na anak sa atin. Hindi tapat basol sa iba. Tingwa akong tabla na bilang isa ka Kristiyano, isa ka apostolic. Hindi ta magbasulay. Would you shout amen? So, magpinuligay kita para mamagaan pa din mas-solve ang problema sa church. O kaugalingon ka sa individual. Hindi naman na dapat yan. Wala din tudlo sa Biblia na maging pamukita sila. Ang carnal, worldly, o kamaglain ni awayan sa mga kanya. Ari pa kita sa kalibutan. Tama? Kung wala lang tali kita sa kalibutan, okay na. Ang buwan kung saan ko kita maging spiritual, hindi palagi, high na high. Kung saan, sa kolobisyo, high na high ka palagi. Hindi, amo na, may time isa na ara ka sa lubo. May time isa na ara ka sa Ginoo, presensya niya talaga, spirit niya talaga. Pero
Pero may time din sa uluya ka. Di amo na dapat batayan. Amo na, we need bawat isa sa atin. Amen? Kinanglanon ang bawat isa sa atin. Hindi kami masarangan, solo, no man isa na ina. Amo na kinanglanon tong fellowship, kinanglanon ta mag-share, kinanglanon ta mentor, kinanglanon ta ang service. Kaya amo ni ang mga palagyan sa Diyos para makabuhi sa atin. Pero kung mabatian ka ba ng pulong niya, itry ka man, nabuligan ka sa Diyos na mag-apply. Para hindi na kita mag-struggle sila. Kaya mo malana mo, oras na batian ka sa manligan, ma-apply ka sa isang kadlaw, pero sunod-way naman. Di kung mag-abot ng problema, luya naman kita bangon. Wala ka na consistent. Di ari, inatuduan kita sa Diyos na ang carnal, worldly, ari pa kita sa unod. We are still flesh. Ari pa kita gaaway. Ang muna nagahang panay kita. Ang muna basang Biblia, may ara kita dapat iservisyuhan sa bawat isa. To love one another, to serve one another, to pray for one another. Kaya balaan sa Ginoo na ara pa kita sa flesh. We need each other. Kaya hindi dapat tayo na para mag-anuhay. Kaya may cause isa mo na na pag hindi na mayo, wala, imo na lang ako galing mo na maging maayos. Hindi, tanawon ka naman. Would you shout amen? Okay, subo na sa Ginoo. 12 na sa actually at sa Romans. Ang puro serve, pray, love. Ang ikatlo, evangelism, kung makita daw natin no, madula na matamat ini sa kauturan, congregation, siyempre involved nila ang leaders, kung madula na sa iya ang vision about sa ginapahimo sa Diyos, walang iba kundi ang pagdala sa kalag. Ang gugma sa kalag. Ang mga madula, na makambal ka na, bawo, kundi sila malabot, hindi sila masiran, kaparehas ko subong, parehas ko sa muna, din kaya ako subong. Kaya kung madula na sa church, ang matamat, symptoms na may sakit ang church. Kaya we need spiritual healing. Evangelism na siya. Actually, number 4, halos magkaparehas, lack of burden. Kabudlay kasi ang lack of burden. Kaya nga, kung wala na kita burden, so, ari gani, apathy na siya. Wala na kita concern. Ako na lang palagi. Hindi ka pagkalipatan, last days kita na subok. Maabot kinang tinion niya na kung hindi na pagbantayan ka, kung hindi na pagpunaan, hindi na pag-awayon, hindi kita magtuho sa tulong sa Diyos. Ang self-centered, ang self-pity, ang ano pa nga ikaw naman. Yung iya-iyaho na lang ba? Bigla last days, ang mutong nambal sa Biblia ni Paul. Perilous time, dangerous time, difficult time. Ang mga tao sa kung iya-iyaho na lang. Huwag ka na pakialam niya sa iba. How much more sa pamilya, how much more sa church, how much more sa palibutan. Imo na lang niya mo. Amo ni kung makita natin ini, o individual ka na lang, hindi na lang kabuuhan. Kung makita sa bawat sa atin ni, amo ning tawag na sakit ng lack of burden. Apathy. Pag sinabing apathy, hindi ito pinakadako na aton ng kaaway ang yawa o kung ang kalibutan. Hindi daw ang pinakadako na ito ng kaaway sa Diyos. Ang ginatawag na lack of concern. Why na kita concerned sa mga anak? Why na kita concerned sa iba? Kita na lang subok. Di gabay pa na hindi ina matabo, kung matabo din man, salamat kay may ara, healing ang Diyos. May ara, bulong ang Ginoo na ipadala sa aton, individual man o congregation man. Number 5, amo na nisang i-discuss na subok. No manifestation of the church. Kung maglapot sa aton ini, dali lang ibalik ko ng kapatid. Amo nila ang advice sa aton sa Biblia na lagi ko ginahambal diri ka ginaliwat-liwat sa aton Ginoo sa magitan sa mga Bible study, preaching. Be not be weary. Be not be weary.
Pag sinabing weary, hindi ka kapoy, kundi lack of concern. Hindi na dapat matabuin ang sakot. Hindi kapoy bla, kapoy ko kay busy, kapoy ko kay damo obra, kapoy ko kay damo problema. Hindi na yan. Let us not be weary. Ang weary nila, wala ka na concern. Wala ka na interest. Hindi dapat inamatabo sa atin. Kung matabuin na, tinatawag na may sakit ang bawat isa sa atin. O kabuhan. Sige lang, may chance palagi. May hope kita yan. May healing. Oo mo na ganit. Salamat, may Bible study kita. Salamat, may pulong sa Diyos kita. Number 1 na lang dapat, tuungan ka na may action. Diba? Balso bila faith without works is dead. Wala gyapon. Kailangan, pag sinabi mo, tuod na. May paglaom, pero wala kang change. Wala gyapon. No manifestation. When there is no manifestation of the Spirit in a church service, pares niyan, kada service na, hindi ka ma-minimize, hindi ka ma-underestimate, maski Bible study. Ang wala isa try ko na sa nagigad, medyo laba ang Bible study ko, pero try ko subong sa bulig sa Diyos, kundi magkayaman, yapon. O ang ginaya, tao, pero try kita para maka-worship mo kita. Kaya may time isa na, hindi ka ma-underestimate ang pulong sa Diyos maglabot sa heart ha. Idusok na sa kanta ba na. Doon ka namin mag-worship. Di at least maka-refresh ka. Pero kung may time isa na, sufficient ka naman pulong sa Diyos, mas wala na kanta. Pero hindi tayo ma-underestimate. Maski Bible study. Kasi siyempre, naanad kita sa worship, pagka-service, Sunday, na. Maski ganit prayer meeting, hindi ka ma-underestimate. Kung mag-move ang Diyos, umpisa pa lang sa pray o kundiin siya mag-agi, o muna kung maging sensitive kita, wala din problema ang manifestation. Pero kung makita ka na wala na ini, rin sa writer, when there is no manifestation of the Spirit in a church service, hindi lang kasi ang service na para sa inyo, i-entertain ko mo, tama, maski sa Sunday, morning, afternoon, maski sa prayer meeting, entertain ka lang sa MC o kung sa pastor, hindi yan. Kinanglan tagay ang moving sa Spirit. Never gid na mag-service kita matapos na wala moving sa Spirit. Kay bangod, amo na ang importante sa bawat isa sa akin. Kung entertainment lang, damo sa mas mahusay sa ito. Oo, na mga grupo, grabe sila yan, mga instrumento nila. Pero kinanglan ang moving sa Diyos. Amo na kung wala manifestation sa Spirit sa church service, ang church needs revival. The Holy Spirit is the life of the church. Okay, kung mahangpantan kung mag-agree kita, kailangan ka palagi Espiritu Santo sa iyo. Pasalamat yan kita kay Spirit kita sa iyo. Dali kita mag-contact sa Spirit sa iyo. Kaya umamalan ng the best born again experience para maka-contact kita dahil sa Spirit sa Diyos. Kaya siya mismo ang Espiritu na sa atin. Dito kadali na, gamay na worship, gamay na hallelujah, para dahil ng Ginoo, hindi ka parehas sa iba, na wala sila Spirit sa Diyos. Hindi sila mabuligyan. Di amo ni, basta sa time ng aton worship, tandaan na, ng Holy Spirit is the life of the church. Kabuhi is a church. When God breathed into Adam, he became a living soul. Tandaan ka sa Genesis, naging example na din, nung hiningaan sa Ginoo si Adam, si ilong niya, si Adam, naging living soul, patay siya mo. Pero, kag amo man ang church, nung ang Holy Ghost nag-pour out sa mga disciples sa adlaw sa Pentecost, they became a living church. Kaya kita nang nagkaroon sa Holy Ghost, naging buhi kita na church. Kita ang church mo, hindi yung building. Kita ya ang church. Kita ya ang templo sa Ginoo. Amo na kung hangpan talaga ang templo sa Diyos, walang iba na nag-start kundi ang Diyos mismo.
Di, mahalungan ka kay Diyos mismo. Amen? Amen? Basi malipatan tabla na ang gapuyo sa aton, hindi niya ordinary, supernatural. Ordinary lang ang aton lawas, hindi mapatay ni saya, ilubong ni saya, babalik sa duta. Pero ang vessel na ginabutangan niya, ordinary, pero supernatural ang susulod na. Amo na hindi ordinary ang susulod na. Amo na ang balas ng Biblia ni Pedro, you are peculiar people. Mga pinasahi kita kung matandaan ka. Kaso lang kisa, dali kita madulaan sa isip, dali kita malipatan, ay templo gali ko sa Ginoo. Why man din sa aton may bisyo na kay nga amugin man ang ginabawal sa aton, hindi ta pagpasudlan sa bisyo bala, mga aso, mga kung alak, mga kondira, para hindi maguba. Yan ba niya, kung gubuon nyo ang templo ko, gubuon ko man kamo. Okay, may mga problema, matabo. Pero kita ya, wala makita bisyo, pero ang batasan ta, wala game yun. Kamo ba na galing delikado, basi pag mag-rapture, kita pupunta mo sa batasan ta. O, gaklaim kita may Holy Ghost, gaklaim kita in Jesus' name, mag-insultan. O, ala, pero batasan, kabulay. Di ara na sa Bible, balaan naman na. Di gabay pa na batayan ka na ang nasa sulod ka, hindi ordinary. Amo na kung may service kita, dali mag-move, di ba? May mga Holy Ghost kita. Pwera lang yan kung wala kita focus na nagkatuloy ka sa church para ma-meet mo simpo. Number one, siyempre ma-meet ka si Jesus. Ikadawa na lang na kukuran o kung sino ka gusto mong ma-meet. God intended for His church to be charged with His power. Daw ba na-ray bala? Labi na ang bagay ni Mr. Priya, ganit, pagka Lunes, bakante naman. Para lang yan kung ang imo isipan na sa Ginoo. Kung na ganyan ba sa Biblia, Colossians 3:2, let heaven fill your heart. Ano ganyan sa ibang translation? Set your affection. Set your affection. Kaya, kundi ka na kundi ka na pag-itingwaan palagi, damo-damo ka sulod sa mind ta, damo-damo ka agi sa mind ta, problema, away, kinanglanon, siyempre masulod ginanya, pila ka thoughts nila, pero kung hindi puno sa isipan sa Ginoo kag makalangit ng mga butang, wala bakante sa bibigi sa hampang. Kaya actually, ang hampang subong ara sa mind. May nalagay kabalo kita mo taway at least why sila lang sa heart. Kaya kung sa heart na, ay sadya gini heart attack. Di ba idala kayo maka-church kita? Halimbawa, Domingo. Okay, ulo-ulo kita sa presensya sa Diyos, yung spirit niya. Pag-abot sa Lunes, makante naman. Siyempre, kung may lukoton naman, damo, pag-abot sa Martes, church ka naman. Pero hindi ako sinaan. Dapat ang church tayo pagbalaan ka magulubay. I-church na natin tayo. Hindi na kita magulat sa service. Pagbalaan ako, gagawa ang pagiging ulog nun. Pangapon mga papalo, hindi na mapuga na. Ang isip ko, hindi na nakanto. Mga desisyon ko, hindi na mayo. Na i-charge na natin tayo. Di amuli siya, ang Diyos gina-intended niya ginaya. Gusto niya gina kanya. Church kita, to be charged with His power and presence that He could minister to the people through His church. Amo man ni ang kaparaanan sa Ginoo. Kung makita na natin na, hindi na kita ka-minister sa iba. Kaya bagod siyempre, blanco ka mo. Anong ihatag mo kung wala ka? Pero alam mo, dalok-dalok eh. Pero anong ara sa imo dara, ihatag mo. Di wala naman kitang gabis niya katuloy ang balang Espiritu. Ang fruit of the Spirit, kung anong ara nila. Ang love, ang joy, kung ano nila, bulik eh. Di gabay pa na Himself, God manifest as original life. Ang balang dari, He never designed
We never designed the church to be called. Wala daw, agree ka mo dere? Wala daw design sa Diyos na ang church magabugnaw. Wala daw agree. Ano Sister Lucy, agree ka? Dalo misip mo. Ano Sister Vilma, ano Jikay? Wala daw design sa Ginoo na maging mabugnaw ang church. Kita ba na? Gusto niya palagi, init-init. Hindi man siya gusto sa ganito, maligam-gam. Labaab. Kaya kung malabaab daw ang church, bawat sa aton, ipus nga niya, ibuga niya, isuka niya. Amo na ang church, napakadelikado. Sa inyo, be, ano mo siningod sa naman, sa ganito, magpina? Yung malabaab, ano man, sino sa inyo din may hilig mag-inom sa kape tapos malabaab? Ay, ikaw, Nay? Okay lang sa mo malabaab? Hindi kaya sa mainit? Okay. Di na pabugnaw. Pero ice cream, hindi pwede, ipainit ko, no? Pero amo na bala, kung may hilig ka sa kape, pabugnaw, gusto mo iulam, no? Maligaw-gaw, hindi namin. Bagkus lasa kape, pero yung ginapagita mo na, muna. Ang Diyos gali, wala naging design ang church na maging mabugnaw. Pero may mensahe ako na nabatikan na makabulig ini sa ako kag sa inyo. Bugnaw kag init, hindi lang sa tunga-tunga. Kailangan mainit kita sa pag-alagad sa Ginoo, mabugnaw kita sa kalibutan ng mga style. Okay man sa inyo? Makabulig ka pala. Pag sinabing mabugnaw, hindi ka ba wala kaya gana mag-imo sa mga style sa kalibutan, bugnaw ka sa mga hindi namin, hindi gusto sa kalibutan noon. Pero init-init niya sa pag-alagad sa Ginoo para hindi ikaw maligaw-gaw, malabaw. Wala din design sa Diyos. No? Wala din design sa Diyos ang ginatawag na bugnaw daw ang church. He never designed the church to be cold, ritualistic, and without life. Ano po sila isang ritualistic? Haranada. Ano po sila isang? Okay, totoo. He never designed the church to be cold, ritualistic. Ang service na black is ritual na lang. Nakuha niyo? Ano ganun na doon? Parehas na lang kung kakaon ka. Landan mo na lang. Nakasanayan mo, maski sa pray, basta makapray ka na lang. Wala blasang mataas. Ano ganito na? Wala sang development na wala sang. Parehas na mag-pray ka. Siyempre kung ritual, pray ka, dubalaan mo na din. Okay, Lord, dubalaan na yan. Sa Katoliko, balik-balik. Pero sa tuhod lang niya, kung hindi ritual yan, kapag bago na yan daw, kaya lain needs mo. Pag-isa pa yan, lain-lain na relasyon ka. Kung mag-istorya ka sa sambiyan mo, kag sa imo nubya o mga asawa, wala rin yan sa nawan daw. Ay, ano naman? Pag sinabi mo na lang na, kailangan lain-lain yan. Ang Diyos gali talaka man sa ato. Agabay pa hindi. Ang Diyos wala talaka. Ato na naibataan sa nalaway. Hindi kita kahangaw kaysa sa iba. Na ginaaway niya na. Pero dapat gali, hindi ritual. Ritualistic. Okay? Hindi lang kita perfect, would you shout amen? Hindi lang kita perfect, lagi ka natandaan. May mga weakness ang bawat isa. Isa weakness lang ng ibang tao, pero weakness mo lang ng tao. Shout amen. Huwag na siya. Gabay pa makita. Para hindi kita mag-judge. Para hindi kita mag-down sa isa. Para hindi kita mag-kuhandang ng ulo nila. Kaya nga, perfect kita yung hindi gali. Ba't sino rin na wala ka mistake gila? Wisipon ko, dumdamo pa ganang mistake. Gabay pa na sundon tani kag
amo ni ang mga signs, symptoms na kundi ang church excuse, wala manifestation sa spirit sa Ginoo. God, wala niya ginisay na without life. He devised the church to meet the needs of people. He devised the church to meet the needs of people. Anong purpose ni Jesus na nagkaroon siya? Naging si Jesus kilalang kinatawla. Kung ari sa sinis kalibutan, mangod kaya niya supplyan ang needs ng tao. Wala sa hindi niya masuplayan. Tanan pwede, healing, miracle, needs ta, tanan, physically, spiritually, emotionally. Amo na nagsikat siya. Kung sinabi sikat, nakilala siya, si Jesus. Kaya ang needs, tanan gani na sakit, ang masunod niya, kaya niya niya ayuhon mo. Imagine pala kung paano ang needs yan importante. Amo na ang church, kung wala manifestations ng Spirit, ang mga needs na hindi masuplayan. Wala si Jesus. Hindi ko yung kasupply sa inyo, kung ganit, kinananong siya. Pero kinananong ang manifestation sa Ginoo, kada service na, para ang sakit spiritually, mamataman o madula, inakupo, mabiliman. Kailangan nun ang manifestation. God manifests Himself in numerous ways in a church service. If there is no such manifestation, the church should take inventory of the problem and take steps to allow the Holy Spirit to reign and control of the service. Amo na, kinanglangan natin na kung MC ka, song leader ka, backup ka, singer ka, musician ka, preacher ka, needs mo gidna maging sensitive sa spirit. Pagbalaan mo na, daw malaba na, daw malamana, hindi kita mapasugot na yan. Nang service na malaman na. Wala kabuhi, wala. Kaya ang Diyos niya, buhi mo. Kailangan yan service na buhi din. Hindi ka kapatay malang sa isa kung ang pagdalata. O kung kita mismo ang relasyon mo sa Ginoo. Hindi naman madaya ang Ginoo mo, would you shout amen? Maski sino sa aton dere, sabi mo na, hindi okay ko yan. Pero tubangan sa Diyos hindi okay. Kaya hindi ka madaya sa Ginoo. Ang na before kita magpagamit sa Ginoo, I believe we need to repent. Kaya kita yan, kakasala sa isip, wala sa atin na perfect. Pero salamat na sa Ginoo sa maghambol kita. Buligyan kita sa Ginoo. If we confess our sin, He is faithful. He is faithful. Hindi tayo hindi nadayaan ng Diyos. Nalusin o kita ng masarangan din. Salamat na natin may Diyos kita na nakabalo sa tanan. Pag hindi ka sa kabalo sa tanan, makabulig siya sa atin. Kaya kinanglanan ta ang manifestation sa church kaya amo gali ni ang nami kung magmanifest ay ang mga needs ng bawat budlay bala abi nyo lang. Hindi kami Superman o Superboy siguro na kabalo ko tanan, kabalo ko sa needs. Hindi. Ang Diyos lang niya. Kaya kung may manifestation sa Ginoo, makasupply sa isang healing, makasupply sa isang word niya na maka-encourage ng grabe problema at down-down kita. Makambal sa dana, kamunikin needs mo, kamunikin ng ano mo. Kaya kung makita tayo na wala na, we need to pray. Magbinibigay ang bawat sa atin. Amo na, Sister Joy, masalamat dito namin. Anak kita, maski budlay pa, why natin subong ma-maintain, pero at least may arak niya po. Before service, ka pray kita. Kag ako appreciate ko sa men. O may kapanguna sa ilan na mag-pray before ko mag-service. Kaya may time isa na, grabe ang akong struggle, do wala kabla sa isip na ang direksyon mo, amo gina siya. Pero bago sa prayer, ga-cleanse mo. Galing ang mind mo. Di mo na mag-pray kita dali.
Di ang hindi ka lang galing ma-maintain ang iba. O hindi sila ga-pray. Kung hindi mag-announce ang MC, wala sila ga-pray. Di gabay pa na ma-maintain ka na o ano tawag da, yung consistent, wala na sige-sige until na maanagan ka na. Di labi na, unahan ka lang yung mga leaders. Unahan ka mga ministers, mga sa music department, mga ginagamit sa pulpit ministry. God manifests in numerous ways. If there is no such manifestation, the church will take inventory. Ara sa ato na yan. Kinanglanon ka, magpa-check kita sa Ginoo ka, i-try again na magpag-ulik sa Holy Spirit na siya mag-control sa service. Siya ganyan mga panguna. Amo na ang pinaka-importante, ang prayer. Amo na damo-damo kita ginahimo. May sa music. Naobserbahan nyo sa aton service. May mga time kisa na umpisa, gamog na dahil ng Diyos. Naobserbahan nyo. Wala pa umpisa, gamog na siya. Mayroon naman kisa, may harap ng kisa na wala sa umpisa, ara sa tunakong. Pagka magkanta na. Kisa wala, ara sa huli. At least important, ay gamog ang Diyos. Wala pa kanta Ginoo. But siningon, wala niya kita ginapaganda. Sa needs ng arat yapo. Labi na kung one accord kita, one mind, na dako na bulit to sa preaching ni Pastor Erwin aton sa Pong District Superintendent. Yung namati ko na about sa unity. Ang one mind, one accord. Ang muna pinakabudlay sa church kung mag-service kita. Kung ang one mind, pag sinabing one mind, isa lang na isip ka. Isip na worship sa Ginoo. Kung tanan kita mo siya, hindi kita maglay, hindi magmumok ang Diyos. One accord. Kaso lang ibalaan ka. Alin sa balay, may mga away. Alin sa balay, may mga problema. Alin sa pamilin, kabiyahe. Di pag-abot dire, ginatsun-tsun-in mo pa, tsun-up mo pa. Ang imumay. Di ang mula kaysa, kubuglay, magbumba. May dalang kayo, ginabuligan kita sa Spirit sa Diyos. Ang lagi isang MC, lakbi mabubahanay, maski isang pastor nila, para lamang mo ang Ginoo. Pero kung maset ka, hindi pa lang sa balay, pag-abot dire ka na, nasa bubig sa Diyos. Would you shout amen? Ang punto ko dire ni, tingwa untan, ng bawat siya sa aton ari dire o nagauntan. Tingwa untan na before kita mag-service, i-tune up na nato ng mind. I-tune in na. The Lord, makadto ko sa church. Maski ikaw mo away ng problema, ma-worship ko siya. Amen? Ma-worship ko siya mo. Kaya amulang ni ang palagyan para damo mang kulang mo ilamoy ko sa problema. Pero kung makalamoy ko sa presensya mo, mamakaan man lang ako madula. Itong one mind, one accord kita, kanamit sa mubig sa Diyos. Hindi na mabuhay yan ang mag-ibig mag-drive sa atin. Finally, amo ni siya ang symptoms. Finally. The lack of giving. Wow, ay nagdigalit siya. Why sige paiwan. Kabasa nyo na. Finally, the lack of giving is a symptom of disease in the church. Ang giving, galit na kulang. Sakit man ang galit sa church. Pag sinabing kulang, hindi kompleto. Hindi kompleto. Ari na din siyang explanation. It is holy and natural for a Christian to give of his finances to the work of God. Ini daw balaan pag natural ina sa bilang isa ng gitawag na Christian. Damo, so all Christian, pero wala din nakabuhi. Di kita yung ginatinguan ng gitna. Hindi lang ginatawag kita na puspili, ginakabuhi din natin. Kaya nga, amo man lang ang aprubahan sa Diyos. Kung ginasunod ka ang ginahambal niya, wala talang ginapamatihan. We are not the hearers only, but the doers sa niya puno. Gina-practice na na yan. Di ang gibe, kung hindi ka na pag-practice, wala niya po. Sakit inaan, may symptoms. Individual, grouping, o congregational. Kung may sakit na amo sina, lack of giving,
symptoms na malading siya. May sakit ng tiyan. Pero dapat tandaan ka, hindi ginahimutan ng bibig, holy na siya. Balaan. Kag natural. Pag sinabi natural, ano gani? Natural lang. Hindi na dapat mabudlay. Natural na siya. Hindi nga nabudlayan kita. Anong something na ara sa atin nila. Ang buat sa nag-online nila, may problema kung sa gibig, malayo kita bulik sa Diyos. Na malutag na mabuksan ang mind na Lord, ginahimo. May gipadala ko sa bawat isa kayo ang hindi magtanan, may gipadala ko dyan. Ang ginahimo na palagi, hindi pa man ma-please ang tao, importante sa tanan, ma-please ang Diyos. Wala ka na ginahimo, yan. Ang tanan na ginahimo ka sa church, hindi sa tao, kundi sa Diyos. Di kung mahuna-una ka na, maski ang nimo ko na isang tao na ginatagaan ka, isyalabton niya na yan. Kasi may rason kisa mo sa gibig. Hindi niya lang nadalakon niya. Labi na sa may problema na that's mas po, sister. Magkwarta na mo, makatulang sa hindi natin. Iyan na iyan. Iyan na iyan. O palangga ang Diyos pag natural sa atin na pagbalang na huli. Tinuwaon tayo ng Diyos, malipay. Kaya kung malipay ang Diyos, malipay man ang pastor. Malipay man ang mga good life, malipay ang leader. Would you shout amen? O kag isa pa, kamo na ang mag-harvest. Kamo na yung mag-reap. Hindi man yung pastor o na mo. Kaya naaginimo niya na. Kaya nag-obey ka mo sa iya pulo. Kung ano magkakalatabo yan. Gabay pa na practice ka para maging natural ini. Sa mag-asawa, siyempre, may away na palagi tungkol sa giving. Kaya siyempre, lain-lain ang kanilang desisyon, lain-lain palanawan. Pero kung mag-one mind silang what accord, kag-one decision, eh siyempre, pag sinabi sa Biblia na isa na lang kamo mo, o marang isa do ka bulay, hindi ko mag-asawa na hindi ka mo pariya sa decision. Kaya hindi ka mo one flesh. Hindi ka mo isa lang ka-decision, kasi separate. Hindi po silang wala na to ang amot sa Ginoo. Kanya-kanya na lang. Maski sa gibig, isa mo na, hindi ka magkasundo. Wala problema sa mga dalaga, kaya sa mga wala pasawa, wala may nag-control sila, ilan lang yung kabunin. Pero kung natural na sila, hindi na maging sakit, hindi mabulay sila kung mapractice palagi. God set the pattern for Christianity by giving Himself as a sacrifice for sin. Kuya ka yan sa Ginoo, magatag ang Ginoo, the best. Amen? The best kay pero pakanta si Jesus. Kaya nga, o galing mo niya yung ginatag niya. Maski wala kwarta. O galing mo yung ginatag niya. For God so loved the world that He gave. Galing mo just siyang the best example that He gave His only. Amo na gid lang itong kaugaling mo niya, hiyatag niya pa para sa atin. Pero kita yan na part lang ginabangayo sa Diyos. How much more kung buo? Pag sinabing buo, ara na natanan ang mga part na ginapangayon sa Diyos. Yatag mo kaugaling mo sa Diyos. Wala isang una-una gana. Ay, basi mo ni. Hindi na gusto sa Diyos ang duwa-duwa. Kung magatag ka na lang, i-all-out mo na. Bahala ka, Lord. Mas importante, hindi mo ko ni. Para obedience is better than sacrifice. So, kabunlay pero awayon, tadi nga magiging sakit hindi sa church kag sa bawat sa atin. Dako influensya ini kung makatestify kung sila. Oo. Tutong ko yan, muni, halit sa muni, na failures man ko, pero naibalik ko, muni. Testify ka mo. Para at least maka-influensya kung sila. Kung maanad ka mo, natural na lang. Ako sa example na Darius, ang atong Ginoo mismo na lahat sa kabuhi. God is given God. Kung binasalig ka ang kaugalingon sa Ginoo mo, na hindi ka binasalig ka gani na hindi kita magpa-impyerno, di ba? Ang wala nagsunod kita sa kaluwasan, gusto ka mapalangit mo. Kasalig kita sa pulo, kaya kung magsunod kita, magpabaptize kita sa ngalan ni Jesus,
makareceive kita Holy Ghost, at magkabuhi sa eksakto, makapalangit kita yan kay hambal na mo. Nagsalig kita. Pero nga hindi ka masalig ang kwarta, tapos Ginoo. Kwarta lang na. O, di ba? Doon ka lugon na galing. Pero di mo gani ka buhi, salig mo na. Kung magsudod ka, mapalangit ka, kung hindi, mapimper. Di, ina pa kaya na, gamay lang na part. Gamay lang na yan, Lord. Mani. Di, amo ni away sa bawat isa. Magiging sakit, hindi, kung hindi tapan. Tingwao na, buligan o galingon ta. Kaya may pattern ng ginudali. God is a giving God. He will withhold. Ariyo, amo ni sa una na, sabi ko din ko ni makita. No, nung in-review ko, sabi ko, thank you, Lord. 84:11 sa Psalm, sabi na. Silong gobine, pwede niya. Oo, makabulig ba sa atin yun na ang Diyos gali, wala niya ginawidhold. Ano galing withhold? Wala niya ginapunggan. Wala niya ginapunggan ang mga maayo mga butang o regalo from sa mga tao na naglalakad ng eksakto. Tama? Kita na yan. Hindi ka ipagpunggan sa Diyos na i-bless kita kaso lang ipunggan niya na kung hindi kita eksakto maglakad. May kondisyon siya mo. Pero tingoon na ang tanan na ginagayin mo niya matamakon na lang. O, i-break ka ang will ka para ang will sa Diyos masunod. Kaya kita mangyapon i-bless kaya hindi niya dapat i-withhold. Wala na. Okay. Withhold niya man kung hindi kita maglakad ayon sa iya gusto uprightly. Tadlong. Di ba lang naman ko nung tadlong? In fact, every good gift, balanta na sa James 1:17, comes from Him. Buti rin yun, ang tanan na blessing, alin sa Diyos. Would you shout amen? Di kung balaan ka na halin sa Diyos. Kung punggan niya, pwede gigilig. Di nga ginapunggan niya, bangod siya, wala na ginahimo ang gusto. I-withhold niya na. Di kaso lang may realidad na binabless man ko, maski wala ko gatag. Umiyara na. Umiyara ako na istorya, umiyara kami na discuss na. Di kung mabaloy na. Di sila galing wala galing galagad. Sige, binabless. Siyempre ba lang na. Dito ka tulog sa pinakadulo kung ano ang waan sila. Wala sa kasunod sa Ginoo. Impyerno ang katuan. Amo ba nang ba niya, no? Ni Asap. Min-explain na sa Diyos sa iyo. Sabi niya, kato ka ba sa church? Kato ka sa sampari. Balaan mo gid na. May mga time isa nahisa kapag ganit sa iyo. Dutayan ka naman backslide. Bagod sina. Wala sila sa Ginoo, wala sila Diyos. Wala sila katinguha iya maghatag. Wala sila tinguha iya na ang ginabless pa sila. Naisa siya. Pero ang balasang Diyos, kato sa church. Sa 73 na, verse 17 o 15. Ba niya? Kung nagkadto sa church, yung storya sa Diyos, ipakita ko sa inyo ang mga taong niya na binabless, pero wala sa Ginoo, impyerno ang ganda. Pero ikaw simple lang, mas kinabulayan ka subong, maging mo sa gusto ko, importante niya, makapalangit ka. Mabuhi na wala sa katapusan. Dito kita lantaw, para hindi kita mapektuhan. Nga niya mo ni. Pero iba, balaan kong away na dina. Ibang personalidad ng ina niya doon na, hindi man dalok-dalok kundi doon na gunayan na sila magbitaw. Pero ang kasubok lang galing kay bilang ikaw pastor, tagabantay nila, balaan mong kabuhi nila. Grabe sila sa sagwa, grabe sila magastos, pero sa Ginoo naman. Nakuha niya. Dapat balis ka doon. Di bali na busbuho sa Ginoo, ibalan ka, may balik yan. Pero sa kalibutan niya, wala balik na yan. Wala siya. Sa una, hindi ko man na-isip. Na, 5, Jess, sabi ni Jesus, wala bang lampas na ibayan mo. Tinatan mo, I will repay pagbalik mo. Tanan, di ka lukot. Pero sa kalibutan niya, gusto, saway na to yan pag napatay. Wala tayo balik yan. Hindi para sa Ginoo. Labi na sa kalag. Wala sa mga outreaches na, kung di ka mo upod, huwag na inyong bulsa.
of the inyong wallet. O, baga mo, brother Ting, ari pang pandesal ito. Ari ang gasolina. Ari ang extra money. O, hindi ko kukutin mo, busy ko. Pero bulsa ko, kukulot ko. Part ka mo, kung may pabaptize to, may good news to, part mo ka mo, kinagatag ka mo. Maski gamay na nabutan. O, hindi ko, wala ko sa bukwarta. Ma-pray ko. Para dito sa inyo, kung sa inyo. O, part ka man. Amo na, maski gamay lang, basta may part ka. Lipay ka kung may mga nagkakalatabo na lang. Kung hindi, napiktuhan naman. God is a giving God. Since a man is created in God's image, and God, amo ni gusto sa Diyos ni balik sa aton. Pag nabalik na siya, ginatinguan talaga, sige-sige, na may development palagi ang aton. Kabuhi, na may kaparehas niya. Kaya, Valerie, he should give also when the Spirit has also sa niya. In God's image, God led him an example of giving. He should give also, excuse, when the Spirit of God dwells within him. Tithes and offerings are both types of biblical giving. Ariyo, gabay pa hindi ka mo magpati-pati subong, namok subong sa, ano ganit tawag dito? Sa FB, sa YouTube, damog subong nagaguluwa na gatudlo na ang tithes at offering, iya lang na sa Old Testament. Wala na sa New Testament. Amo na, pinangawakan sa iba. Ikabay pa ang doctrine sa apostolic sundot na gito. Kaya amo naging bilin sa Ginoo. Kaya kung sundot na gito ang Acts, hindi nakasarang. Di pamaligya nilang tanang nilari-arian para ihatag sa mga apostoles. Hindi ka nakasarap. 10% lang ginapangayon sa aton. Would you shout amen? Ang 90% para sa aton needs, sa aton pulong mo. Pagkaon, damit, layaw, kudura. Pero 10% para i-deposit mo lang na. Isa hindi pa nakutunatan. The offering ka giving biblically na dinatudluin na ginapahimok sa ato. Tithes and offering are good. Subong naglain ko. Yung nag-meeting kami. Nag-meeting kami sa board. Nag-meeting kami sa leaders. Gusto yan ay kami tungkol sa tithes and offerings. Di ambal sa usapan. Kaya pastor, sa imo, kung mag-atagbi sa kulang, balaan mo iya sweldo. Example, 100. Dapat puro pa pesos. Di ba lang? 10% mo. Kung 1,000, dapat 100. Kung mag-aagag sa 50. Ano pinasulat mo na? May record na siya para for processing na. Para may record kung tutong ka mo dira. Kag, ginakuhaan na mo na 10% para sa district. Nakuha nyo? Halimbawa, sa isa kabulan na tipon kung 100,000 sampol. Ang 10%, ibutang na sa district. Ang nabilin mo na sa ako. Pero, ang pamangkot, example, nagatag sa imo sa 100. Pero ang yasweldo, 20,000. Pila tani? Ang 20,000, pila tani? 2,000. Pero kung 2,000 sweldo niya, dapat pila? 200. Di kay 100 lang hatag niya. Ano mo siya rin? Kulang, di lang? Di lang kulang? Pero ako niyo, ang bago sa inyo nagpagpo ko. Kaysa nagligan, wala pa kami meeting mo na. Ginabutan ko, offering. O love cake. Nakuha niya, ay kulang mo. Pero nung habang gamitin kami, nagsulod sa mind ko. Kubala siya. Ibutan ko tithes niya. Pero siya may salab doon sa Ginoo, may kulang. At nakuha niya, palakpakan na si Jesus, ha? Okay man sa inyo, di ba? Di ba kaklaro lang? Ibutan ko tithes, pero balaan niya na kulang, siya na yung malabat, hindi ako. Di subong mo na, maski 10 pesos, 30, 40, 50, 100, ginabutan ko din na niya, tithes niya. Pero lang niya operate na, kailangan siya. Pero pag ibutang 200, butang ko din na tithes ni sister o ni brother, 200 na siya.
tutalon ko na siya sa kabulan, ipadala ko ng 10% naman sa ano. Pero sa una, lain ko. Pagbalaan ko kulang, siyempre kilala ko man mo. Kamo mga chef ko mo. Shepherd ko siyempre. Kasi lang, ginatinguan ko na ang being ko sa bawat isa sa inyo sa bulig sa Diyos. The same na. Pwede lang kung may makalusot, hindi na ko na yan. Makalusot yun muna. Asan? Wala na sa latag. Ako man nakabalo sa record. Poster kaya ganit isa, wala na siya check yan. So una pero subong wala na. Oo, kaya ko lang ikabalo ka ng Diyos. Gating uwa ko, ang wala gatag-gatag. Gating uwa ko na wala partiality. The same mag-deal ko sa inyo. Kaya, siyempre anak ako sa Diyos. Nag-isa pa, gahatag palagi tsansa. Would you shout amen? Malay mo yan, sa sunod na tuig ko, kabalo na siya o kung sunod na bulan, makambal na siya, ay, galing. Oo, amo ni galing si Krito para i-bless mo ko sa Diyos. Spiritually, hindi na palagi sa kwarta kita i-bless. Ha? Hindi kaya blessing na sa wala kita sakit. Tama hindi? Wala ka sakit, blessing na. Magkasakit ka din man na normal na nabubo ka. Pero hindi kaya pa rin na mag-hospital ka subong. Oh, grabe. Pila subong operahan ka, tuguman ka dugo, kadlawan ng 70,000 mo, kadlawan ng 100,000 mo, kadlawan ng 50,000 mo, pero kisa ka subong, isang tights mo, hindi mo mahatag, pero sa hospital, hindi makahatag ka ng operahan ka. Would you shout amen? Kung gagwa mong gali, ang utang nili para naman. Pero ang utang mo ka sa Diyos, wala ka isa ng sikaso. Wala ka exempted na lang kita gakape. Would you shout amen? Gating muha kita dali, ang wala gali mag-gusta din tinaan. Para sa atong ginatungkan. Di gabay pa namang panyo. Ginapulikan kita sa Diyos, wala sa gagundem sa ato na. Lain ang ginakondem, lain ang gabuli. Pag-condemn niya, wala ka na tsansa. Kung Diyos siya, wala ka na subong condemnation. Alam niya subong, ang ministry sa pinapadala niya, reconciliation. Would you shout amen? Reconciliation pa subong, wala condemnation. Wala pa kang condemn ang Diyos, condemn sa atin. Muna, wala ka gatag, muni, magpiyerno ka, wala na. Kundi ginatunan ka, ay mo ni galing no, kundi ko katag, amo ni matabo. Kumagatag ko, amo ni matabo. Di ara iya sa ato na iya. Amo na isa, hindi niya pa misinterpret kung sino sa ato niligambar pa lagi. Kailangan mag-tais sa gift, kaya magamutin na yun. Oo, may mga tayo mag-isa kung di ka may tiniyado, mukhang kwarta lang. Di lang mo na isa, mukhang kwarta nila, puro tais na lang. Wala na gawa, sa mga puro tais na lang. Wala na gambal, puro tais na lang. Pero hindi niya pag-misinterpret. Hindi ka kumot. Hindi mo na isarap to, no? Hindi ka kumot. Sige, balik kita ganyan. Lapit na, last na niya siya. Tithes and offerings are both types of biblical giving that a man owes to God. Hindi mo na i-promise. Kung ma-promise ka sa Diyos, tukaroon ka. Amen? Hindi mo na sa lapton, hindi mo na i-blessing. Wala niya sa iba yan. Hindi may pagbasuro ng iba ka. The worship, walang part yan sa worship ang giving. Ang worship yan, hindi ko bigiyatag sa iba niya. Sila mag-imo, ikaw ginaya. Ikaw ginaya mag-imo yan. Personal mo na, seryoso na mo tangin. Okay, imo na yan. Kung ano matabo yan, ikaw ginaya. Mag-ani. Ara sa Malakay 3, 8 to 10. Basahan ko na nato na. Gusto niyo lang? Basta tira na sa online, kasi gusto niyo na. Sige, Bine. Ang chapter 3, verse 8 to 10. Sa Malakay. Kung Ilonggo, kung English. Last naman kung nalang nga lecture. Sige, Bine. Wala microphone. Ako na lang dalagay. Ikaw na lang sa Lose. Sindra. Mabasa. Ang blue. Okay. Ang bali sa blue. Ang basa chapter 3 sa Malakay. Versikulo 8.
Kapitulo 3. Mamangkot man ako sa inyo, mahimo balas ang tao nga kawatan ako. Daw imposible na sa pakilunggo niyo. Pero kamo, ikawatan ninyo ako. Pagkaroon, nagapamangkot pa kamo. Paano ka namon gingkawatan? Gingkawatan ninyo ako, nagsabat ang Diyos. Kay wala kamo nagatag sa inyo, ikanapulo, kag mga oral. Amo ni sa gali ang sala sa mga Israel. Naabi nila okay na. Ipabalik sila sa Diyos. Ang sa Diyos sila, balik kamo. Abi nila, wala na kami kulang ha. Sabi niya, balik kamo. Amo ni sa gali, sabi na to, okay na, worship kita. Amo ni, ginagamit kita. Pero, ari sabi niya, balik kamo. Saan mo, Lord? Ari, check ka na po, kag mga halat. Ari sa 9. Amo ina, nga ginapakamalaot kong inyo bilog nga nasyon. Bo, hindi na gali individual. Karon, ginahangkat ko kamo. Wow, ang Diyos paghahangkat. Ano ganing hangkat? Challenge, no? Doon na testingan ka pa. Karon, ginahangkat ko kamo na tinuwan ninyo ako. O tinuwan. Ang Ginoo nga makagagahong, dalaan ninyo ang inyo bilog. Pag sinabing bilog, wala kulang, no? Wala kulang tani, sige lang. Bilog nga ikanapo sa bodega, sa templo, para may pagkaon sa atong templo. Din daw dalon sa templo niya. Siyempre, di iba rin. Pari kita din sa church. Kung imuon ninyo hindi, aray, pari galing namin. No? Padalaan ko kamo sa ulan, kagatagan sa sobra-sobra ng pagpakamayo. Hindi ko pagtugutan, grabe pa dito, hindi ko pagtugutan nga kaunon sa peste. Ang inyong mga tananan, pananoman, kag ang inyong mga ubas, hindi magkalapulang. Magkalapulang. Tawgon ka mga bulahan sa tanan nga mga nasyon, kay maayo inututan. Ako ang Ginoo, pagkagawa, kung nagasinig-sinig. Di ang Diyos ina nagsinig, hindi naman pastor. Kaya nga kung mag-tights ka mo, sinusukton nyo, hindi yung pastora ang Ginoo. Amen? Di kayo siya nagambala mo, dahil adiri, i-bless mo ka mo. Hindi yung pastora. O man ako mag-pray kuya sa inyo, pray lang kuya, na-bless ko mo. Pero wala gatag, inisip ko, paano ko i-bless ang mga may curse man? Kaya may curse mo, may curse niya, di ba? May curse na siya, i-pray mo siya, Lord, i-bless mo. Hindi kayo wala sa gatag, may curse. Nakuha nyo, gabay pa naintindihan nyo ang ministry. Hindi basta-basta. Isa ma-pray lang ka, Lord, i-bless mo, kanyang puso ka na, ubra niya. Hindi kayo sa gatag, may curse. Kung anong in-curse ang Diyos, hindi blessing na. Shout amen. Kung anong in-bless ang Diyos, i-bless niya na yan. Amo na siya gali. Wala exempted, maski ako. Tanan kita din. Wala exempted. Gatinguha kita para i-bless kita sa Diyos. Gatinguha kita para maging matutong kita. Kaglas, gabay pa na magbatian ka ang tingog sa Diyos na kumakita na kita. Welcome. Wow! Welcome! My good and faithful servant. Kung natani, mabatian ka sa langit. Hindi yung, yaboy sa interno na. Eh, wala sa katuman. Pero kung malaan niya nagatingwa kita, buligyan kita sa Diyos. Okay, would you stand? Would you stand? Thank you, Jesus. Pag-remind niya sa akin, it's time. Ako rin kaya sa Ginoo. Kaya mo man ang time nga manubalik sila sa ang mga Israelites sa diin sa paghatag. Ihatag ka, oras ka, mga income ka, hatag ka sa Ginoo. Kaya mo na ni nga dili kita i-restore. Aton worship, ibalik ta namin na worship sa Ginoo. Thank you, Lord. Blessed be the Lord. Yes, Jesus. Sing Thank you, Lord. I a worship song. you. Hey, Jesus. Lord, we give you praise and honor. I give you glory. Because of who you are,
I give you praise, because of I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Because of who you are, I give you
Jesus. Thank you, Lord, sa iyong pulong. Naginhatag mo sa siningang gabi ang may. Ginuula agad Ginoo nagkulang sa amon sa siningang gabi tungod sa pulong mga ginremay sa amon sa diin. Magbalik ang ginoo isa sa amon. Start amay sa sining adlaw, matuman naman ang may mga pulong. Kaya yung mga pulong ang bulong sa mga spiritual ng mga pilas Ginoo. Agud amay manging halamutan kami Ginoo sa inyong tubangan, especially Ginoo maamko naman ang may eternal life. Buligi ang bawat isa sa among Ginoo magprepara Ginoo sa imong pagkaring. Nasa diin ang spirit Ginoo sa mga langit noon Ginoo mo ang naman na may matuman Ginoo. Nagbuligi ang bawat isa sa among Ginoo. Nasa sini nga uling panahon Ginoo. Nga we know kung wala ang Holy Ghost sa among kabuhi, hindi kami amay makastan. Salamat Ginoo gipili mo gid kami kag remind amay sa imong mga pulong nga ihatag namon Ginoo sing buo ang dapat sa imo Ginoo gani na bless ang bawat isa sa among Ginoo bato na amay ang pag-worship pagsimba sa imo Ginoo ug ang protection mo Lord kinahanglan namon sa pagpanaw mo diri ang kalimpay sa gihapon Ginoo isiminto ini Ginoo sa among tagipusoon ug pagtunaw salamat Dios amay nga gin-restore mo among spirit Lord kag Lord we pray o God nga maging obedience gid kami Ginoo nga hindi makawat sa kaaway Ginoo sa amon ang imong mga pulong salamat sa tsansa Ginoo ginhatag mo sa amon gani amo man sa mga online Ginoo tandugang ina tagipusoon nga mag-faithful man Ginoo kag salamat gid Ginoo sa tulong mo paagi sa among malumbagan ng tunay glory glory to your name. Lapakan si Jesus. Kita, umpisahan pa na. Mag-atag ang tithes tayo. Mag-atag ang offering. Let's give sa sinigwa. Let's give tithes our offering.